natin. Pakinggan na natin to. Huwag na natin paligay-liguyin. Huwag na natin patagalin. Pasok, attorney. Bawasan natin yung background music ng konti. Again, shoutout po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Yung korte, nung Lunes, balak na sanang mag-issue ng subpoena para sa BIR at saka doon sa mga bank accounts na yon. Ngunit ipinahayag nga ni House Prosecutor Chel Jokno na nagpasa sila nung umaga, nung Wednesday, ng amendment na request nila for subpoena do Stecum. With more particularity yung mga bank accounts na yon, may mga pangalan na rin, pati bank account numbers. So dahil dun sa amendment na yon, naudlot yung pag-issue ng mga bank records na yon, subpoena do Stecum sa mga bank records at sa BIR. And at the same time, umayag si Chel Jokno noon na bigyan yung other party ng salamat sa nag-share. Salamat Kamsat. Yung other party na para mag-oral arguments. Kaya yung mga businesses daw na yon na hindi pwedeng isiwalat sa publiko ng basta-basta. Ito din yung pag-uusapan mga Kamsat, again, sa mga hindi pa po nagla-like, like and subscribe at paki-share na rin mga Kamsat. Mukhang naka-shadow ban na naman tayo this weekend. Naramdaman ko yan kahapon pa eh. Parang hindi tayo lumalagpas ng 50. No? Laging 30, ganun lang. So, paki-share na lang, Mabsat. Maraming salamat. Okay, tuloy. Alala ninyo na pumayag yung depensa, buksan yung box naman doon sa BIR. Pero ngayon, diretso ng pinapasabina yung BIR Commissioner para i-produce yung mga same income tax returns na yon. Pero ang sabi kasi ng depensa, wag isiwalat yung mga yon in open court. Dapat sa executive session. So yun yung mga makikitang mga puntos na pagdidiskusyonan at siguro pagde-decidean din ng impeachment court sa susunod na linggo. Gagawin yun sa susunod na linggo. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Umaga ulit sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Opo, ito po si Chacha sa unang katanungan. Yes po, Attorney. Salamat po ulit sa pagpayag sa panayam. Attorney, next week nga po inaasahang haharap si OVP Chief of Staff Attorney Zulica Lopez na iserve na po yung subpoena na binigay nga po ng Senado. Ano pa po ang ibang aasahan ng publiko sa mangyayaring trial next week bukod po sa pagharap niya? Ang expect natin next week yung pagharap ni NBI Regional Director Lotok sa Lunes, pagkatapos din yung pagharap ni Belinda Bello, yung isa pang witness ng prosecution. At ina-expect din natin sa Lunes matatanggap natin yung memorandum na hinihingi ng korte dun sa both parties, sa prosecution at sa depensa, para ukol naman doon sa mga subpoenang i-issue ng impeachment court regarding doon sa subpoena doon sa Stecum sa BIR tsaka subpoena doon sa Stecum doon sa mga bank accounts ni VP Duterte at saka nung asawa niya at saka nung 21 na mga businesses daw na connected sa kanya. At pagkatapos din noon, DJ Chacha, doon sa Wednesday naman, in-expect natin yung oral arguments ukol doon sa memorandum na sinubmit at saka doon sa mga subpoena doon sa Stecum na yun, na doon mangyayari yung oral arguments at pagtatanong siguro ng mga senator judges tungkol sa mga legal positions ng parehong party sa Wednesday. Okay, dalawang bagay po. Kasi yung subpoena ad testificandum, tama po ba yun, ay para kay Zulica and other witnesses. Yung pong isang binabanggit nyo is for the bank records. So, are we assuming na sa susunod na linggo matatakil na po yung tungkol sa bank records ng mag-asawang Duterte? Tama ka, yung kung maalala natin nung Lunes, matagal na kasing nirequesto ng prosecution, DJ Chacha at Ted. Nirequesto nung mga pre-trial pa, isinama nila yun dun sa pre-trial brief nila. Ngunit yung korte nung Lunes, balak na sanang mag-issue ng subpoena para sa BIR at saka doon sa mga bank accounts na yon. Ngunit ipinahayag nga ni House Prosecutor Chel Jokno na nagpasa sila nung umaga nung Wednesday
ng amendment na request nila for subpoena do sus tecum with more particularity yung mga bank accounts na yon, may mga pangalan na rin, pati bank account numbers. So, Patay kayo, dahil Maki. dun sa amendment na yun, naudlot yung pag-issue ng mga bank records na yun, subpoena do sus tecum sa mga bank records at sa BIR. And at the same time, pumayag si Cheljok noon na bigyan yung other party ng kopya at saka bigyan din na makasagot yung other party na para mag-oral arguments. Kaya yun yung naging desisyon ng korte nung Lunes. Yung pag-i-issue ngayon nung subpoena na yon, dahil nga naudlot yon at magkaroon ng mga oral arguments at pag-submit ng memorandum, kaya medyo natagalan ng konti. Pero hindi yun sa parte ng korte, dahil yun sa parte ng prosecution na pumayag sila bigyan ng panahon yung kabila na makapagsalita. Dahil ito, alam mo to, DJ Chacha, ito yung medyo contentious na mga issues kasi doon yung bank secrecy law daw, kasama ba daw yung impeachment proceedings sa to, sa exception sa bank secrecy law, may right to privacy daw yung depensa, si VP Sara at saka yung asawa niya at yung mga businesses daw na yon na hindi pwedeng isiwalat sa publiko ng basta-basta. Ito din yung pag-uusapan, kung maaalala ninyo, na pumayag yung depensa, buksan yung box naman do sa BIR, pero ngayon, diretso ng pinapasabina yung BIR Commissioner para i-produce yung mga same income tax returns na yon. Pero ang sabi kasi ng depensa, wag isiwalat yung mga yon in open court, dapat sa executive session. So yun yung mga makikitang mga puntos na pagdidiskusyonan at siguro pagde-decidean din ng impeachment court Sa susunod na linggo. gagawin yun sa susunod na linggo. Ang sabi niyo po, ang request ng prosecutors ay yun nga po, maipasabina yung bank records ni VP Sara. Numerous bank records, as you said, madami po ito. Yung kay Zulika na ihain na. Yun po bang sabina na ito, granted na at kailan ihahain? Yung sa bank records? Yung sa bank records po, pagkatapos po ng oral arguments yun. So baka Wednesday rin po, doon magdidesisyon yung korte kung i-issue o hindi yung doon sa bank records. Pero kung mababasa ninyo naman ang rules of court natin, medyo ex parte naman ang pag-i-issue dapat ng subpoena at kaya nga yung punto ng korte last week, sana i-issue niya na yung subpoena na yon dahil non-litigious naman dapat ang pag-issue ng subpoena. Pero dahil nga dun sa kasunduan nung parehong panig na magkaroon muna ng oral arguments, pumayag na muna yung korte sa ganun. Okay, sige. So, klaruhin natin to, Chacha. Sabi nga ni attorney kanina, contentious. Ito po ang malamang matindi po ang balitaktakan at debate next week. Yung pong pagpayag na ipasubpina ang bank records at BIR records nitong si VP Sara. Sir, yung chair po dito, magsasarili ba muna ng kanyang ruling after hearing the sides ng mga nag-argumento? And then, kapag po ba nag-rule ang chair, kung sakasakali lang po, pwede pong kumontra ang mga miyembro ng court at mauwi ito sa botohan? Tama ka dyan, Ted, no? Parang nagbasa ka ng rules. Yun talaga yung nakalagay sa rules, no? The chair can either rule already on his own or he can throw the issue doon sa plenaryo at magkakaroon sila ng botohan. So, dalawang option yon. At kung mag-rule kung ang kuhaning option ay yung unang option na ang presiding officer ang mag-rule, pwede itong i-apela o questionin ng any member ng Senate impeachment court, yung mga senator judges, at they can put forth into a vote yung appeal na yon. Kapag manalo yung mayorya doon sa pagboto na yon, pag-overturn, then i-overturn yung resolution ng presiding officer. Kung matalo yung nagpapa-change ng resolution na yon, then kung ano yung resolution ng presiding officer ang mananaig. So, pagbobotohan po ito ng members present, no? Sa plenaryo po nitong impeachment court. Sir, yung pong bilang ng majority dito, paano po? Ito ho ba ay pure and simple majority? Paano po?
Tama ka dyan, Ted, no? Para sa mga ordinary na mga ganyang mga desisyon, ito lamang ay simple majority at base lamang ito sa quorum nung nandoon sa proceedings ng impeachment. Hindi kinakailangan yung buong full court. So kunwari, 20 lang ang umattend nung mga panahon na yon, ang majority lamang ay 11, hindi po yung 13 na sinasabi nating majority. Okay, kapag hubag ganyan na meron na pong ruling, halimbawa lang po, kasi baka mangyari ito, so nag-rule yung chair, may kumontra dito, sinabihan na pagbotohan natin to at manalo po yung majority. Alright, regardless po kung anong desisyon, yung pong kagaya na nangyayari sa regular po na mga sesyon na may mga appeal-appeal pa ang mga miyembro. Meron pa hubang ganun pang debate o final na po iyon? Final na po yun kasi ang pinaka-appeal na po ng impeachment court is already the contrary opinion of the plenary. Kunwari po mag-rule si presiding officer na i-grant po yun, tapos may tatayo doon na i-a-appeal niya yung granting na yun, sasabihin niya wag i-grant. So magpagbobotohan po yung motion na yon na wag i-grant. At kung manalo yung motion na yon, then ma-overturn po, mababaligtad yung presiding officer sa resolution niya. So ganun po yun. Opo. So ito rin po, para klaro ha, kasi po kapag nanonood tayo, minsan naguguluhan tayo kung tama ba yung sinasabi ng isa o tama ba yung ruling ng chair dito. Kapag hubag ganyan, bago magbotohan, meron na po magsasabi na I will have to explain my vote bago tayo magbotohan para makumbinsi ko yung mga kapwa ko dito, senador, doon sa boto ko, o ito ho ba simple lang na ayes and nays o ang explanation of vote after the votation? Nagbasa ka talaga ng rules mo ha, Sir Ted. Simple yes and nays lang dapat, no? Pero of course depende yan doon sa presiding officer. Sometimes, and actually most of the time, the presiding officer will let a little debate happen. Yung katulad nung nangyari last week, no, papakinggan naman as a matter of courtesy sa senator judge. Kasi syempre meron silang mga gustong sabihin at ipunto na i-argumento doon. Kaya pinapayagan naman yan as a matter of courtesy. But if you apply the strict rule of the Senate impeachment rules, it is just a matter of yes and nays. Pag tayo doon, sabihin niya, appeal ko to, dapat hindi i-grant. Hindi niya na kailangan ng mahaba-habang mga explanation. So it can already be put into a vote, and then by yes and nays already, yun na yun. Kung palakasan yun, ibig sabihin ng sigaw ng yes o nays. Okay. Hindi na yung nominal voting na isa-isa. Opo. Sige, so kasi nga po baka mangyari ito. Ngayon, sir, may sinasabi kayo na mga nakalatag na na mga testigo ng prosecution. Yan ho bang pinag-uusapan nyo dyan sa pre-trial na iyan at mga konferensya na bawat testigo na ihaharap ng magkabilang panig, yung purpose niya kinaklaro na po ba? Kung bakit ba ho siya testigo at siya po yung magsasalita tungkol sa anong subject matter? Tama ka po dyan. Doon sa pre-trial brief ay ilalagay na rin po yung purpose at saka kung saang artikulo sila magte-testify on. Para yun sa discovery rin ng kabilang panig ng opposing naman. So nakalahad na po lahat yun doon. Opo. Obligado ho ba ang magkabilang panig? Without too much fanfare na kapag po iniharap namin halimbawa si Zarina Balba Guevara sa court, sabihin ko, Your Honors, eto ngayon ang aming testigo, si Zarina Balba Guevara. Siya ay magsasalita tungkol sa bagay na ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ikaklaro ho muna po talaga ang purpose ng kanyang testimonya para mailatag din natin na outside of that, wala na po, out of order na po yun o hindi na po dapat pag-usapan. Tama ka po. Yung unang paglilista po ng purpose bago pag pinatawag na po yung testigo, bago magtanong yung presenting na party po ng kanyang mga tanong, sasabihin niya yung purpose po nun. At yung purpose po nun ay doon po yung oras na mag-o-object din yung kabilang panig tungkol sa purpose. Kunwari, sasabihin niya po na hindi yan parte ng purpose na inilagay sa pre-trial brief o hindi niya pwedeng sabihin niya ng purpose niya kasi wala naman siyang personal knowledge niyan. Yun yung makikita niyo pong medyo konting may
balitaktakan at argumento sa umpisa po bago po umupo yung testigo. Opo, ito ho naman ay nangyari na po and moving forward, meron lang po mga nakapansin last po na hearing, no, na yung si Kalilong, ang purpose ho ba niya is to authenticate the video of the Vice President? Yun lang ho ba ang kanyang purpose doon? Meron pa ho bang sinabi po ang PROSEC na iba pang purpose? Kung mababasa niyo po yung transcript, no, yung nung proceedings natin, isa po sa purpose din po nun is hindi lamang po to authenticate the video but also to authenticate yung mga affidavits at minutes po nung ginawang investigasyon ng NBI ukol po doon sa mga nasabi na yon ng respondent na si VP Duterte. So, parang ang nangyari po kasi, hindi lang basta-basta pinanood yung video. Isa lang pong punto yun nung testimonya ni NBI agent Kalilong, pero kailangan niya rin patunayan na along the watching of the video ay ginampanan ng NBI yung kanyang duty na iimbestigahan yon. Kaya doon po nila itinuturo na meron talagang threat kasi nga nag-imbestiga po sila dahil sineryoso nila yung threat na sinabi doon sa video na yon. So yun po yung purpose ng kanyang pagkakaupo doon according po doon sa listahan ng mga purpose na sinabi ng prosecution. Opo, pero yung control po doon sa takbo na ng proceedings o pagtatanong na magkabilang panig, nasa chairman na po iyon, nasa presiding officer na. Tama ka po. Okay. So kapag po ba, ano lang po ito, no, academic, kapag ho ba lumalagpas na sa kung saan ano-anong mga bagay na mga pinag-uusapan, lagpas doon sa competence o purpose po ng testigo, dapat doon pumapasok na po yung presiding officer para sabihin na where are you leading to? Sa ka ba papunta? Para na sa ganon, hindi masyado magsayang po din ng oras. Tama po yun, pero syempre as much as possible po ang mga korte po, yung mga hukom po natin, hindi po sila gaano nakikialam kasi po pag na medyo tinulungan nila ng konti ng ganon o nilid po nila doon sa ganong direction, baka naman masabihan siya nung kabilang panig na tinutulungan yung nagtatanong. So usually po they really restrain themselves from doing so unless and until such time po na talagang hirap na po yung abogado na magtanong at talagang hindi matukoy po dahil sa mga objections din. So sometimes doon na po papasok yung presiding officer para medyo i-nudge ng konti kung saan talaga patungo. Opo, sige. Kasi nga po noon ding panahon po ng impeachment ni CJ Corona, kung inyo pong napanood o nabasa, that time po kasi meron tayong Miriam Defensor Santiago, no? Kaya pag may inihaharap na testigo, kinaklaro ho muna kaagad para saan ba yan? Ano ba ang expertise niyan? Kapag lumagpas na doon, tumatayo siya at sinasabi na hindi nakasama sa kanyang competence. Agad nang tumatayo para sabihin na sandali lang sa papunta. Nang sa ganun po, hindi masyadong mahaba, hindi masyado pong, alam niyo yun, masakit sa batok, pero yun nga, para mayroong control doon sa discussion po during the trial. Ano po? Tama ka dyan, Sir Ted. Pero naalala mo rin that Senator Judge Miriam Defensor Santiago at that time also received flack kasi parang tinutulungan niya daw yung depensa dapat ang depensa daw nagpupunto ng mga ganon. So, of course, it's a matter of ano po talaga, no? Kaya yung sinasabi ko, a matter of restraint talaga kasi nga bilang hukom po, the mere image of impropriety, yun yung kailangan nilang i-avoid po na magkaroon or a mere image of bias and prejudice. They have to avoid that para po hindi ma-question kung ano man yung desisyon ng korte as a whole. Opo, naunawaan natin kung gaano kahirap ho tumulay dito sa Elambreng ito. Ano ho? Kasi nga dalawang panig ito na kanya-kanya nga po, no, nakampihan. Anyway, kaya Sir Ted, ang kailangan talaga dyan is yung mga abogado masigasig po sila, talaga nakikinig sila kasi nga it's really up to them. The court is a passive member of the proceedings. Dapat ang active po talaga yung mga parties. Alright. Attorney, may sinasabi kayo na may listahan na nga po ng mga testigo, tapos may isa pang testigo, may binanggit kayo mga pangalan, may isa pang testigo. Yun ho ba, wala pang pangalan? Yun ba yung surprise witness?
Meron po silang mga reserve witnesses, no. Ang maalala ko po na wala pa pong mga pangalan, yung isa po dyan yung psychiatrist po. Wala pa po silang in-identify na name of the psychiatrist. So, ang purpose po daw nun, doon ay to prove yung matter po yung mental state po o yung propensity nung respondent into saying those things. Parang siya po ang sasagot bakit nasabi yon, bakit ganyan siya magsalita. So yun yata po yung isa sa mga, in a way, surprise po kasi hindi Opo. nasabi yung pangalan ng testigo na yon. Bunyog, halikan na. Right, salamat Attorney N. So mga kakabsat, kat nakakan ba tayo? Ano